matindi ang palo nito. Alam po ninyo, nung makabalik ako sa Panginoon, it's very sad po kung paano ko nakabalik sa Panginoon. Nagka-cancer muna po ako. I was a cancer survivor po. Ang palo po ng Panginoon sa akin dahil sabi ko nga, hindi ako makuha sa pulpito. Dahil andun ako after Sunday, sabi ko nga nung last word, kung pwede nga lang bumaba siguro ang Panginoon at makakabay pupukpukin ka, dahil talagang yung word na meron pong tumatama sa akin, pero hindi ko pa gaanong pinapansin. Parang kinikwents ko yung Holy Spirit na nagsasabi ng please, please, parang nagbibeg na, alam po niyo, grasya na lamang ito pong nangyayari sa amin. Grace na lang po ng Panginoon kung nangyari po sa akin. Dahil alam po niya na ayoko mabunyag, so hindi niya po ako rin-build doon. Sa Pilipinas, they saw me that I'm very, very ko. So kahit marinig nila ito ngayon, abay, tapos na! Hindi ka na pag-chichismisan! Wala nang dating, wala nang hope. This is only a story. Sabi ko nga ganon. Kasi kung minsan po hindi ninyo masabi or what for out, because meron pang hope. Kasi gusto mo pang gawin. Kaya po ako, I'll be aware po. Kapag lalaki na po ang kausap ko, I'm sorry. Hindi po ako gaanong nagbebeso. Because that is for mine. Dahil doon po sa, ano ba yung emotion, feeling ko, na parang nag-ground sila sa akin. That's true po. Meron po akong ganon. Kahit hindi mo, and they are grounded. They was thinking, parang ganon. So, ikaw na lang po kung may ano ka. I just set lagi po akong nagpapa-cover sa blood of Jesus for that. And yun po, ang sinasabi ko pong palo ng Panginoon that time, dahil matigas ang ulo ko, ayoko na sa Espanya, babalik ako ng Pilipinas, sabi ko, kasi nga yung mga ka-textmate ko pa rin, hanggang dito pa rin sa Spain, no? Yung nagsisente ako ng pera sa pamilya ko noon, and then, sa family ko pa rin naman po yung lahat ng income ko na inaano ko, dahil priority ko sila. Pero po yung sana hindi na ako babalik dito dahil ang hirap ng magtrabaho pala. Sabi ko gano'n, dyan na lang ako. Buti pa dyan. Isama ko lang. Pera na. Gano'n. It's money. Social ka pa. Kasi dito, maglilinis ka ng gano'n. No? Tapos, may ma-encounter ka pang senyora, no? Samantalang sa Pilipinas, sabi ko, punta ka ng Makati, nakaano ka pa, gano'n, and then yung collections, ikaw nang nag-ano, so, marami ka pang naninit, sabi ko gano'n, hindi ka tulad dito, yung parang sa bahay ka, may bata, may gano'n, hindi naman ito yun, chimay nga, chimay. Pero, malinis, pero kung ikukumpare, malinis na trabaho. Amen. Malinis po, hindi po ano. Kaya nga, mula nung bumalik ako sa Panginoon, anong trabaho mo dyan? Ano pa? Di made in Spain. Sabi gano'n, alam ninyo, sabi ko sa Espanya, wala namang sekretarya. O Espanyol ka. Sabi ko gano'n, kung gusto mo, kumapit ka sa maghanap ka ng kumpanya gano'n, o mag-teacher ka para maka-English ka. Pero ordinary lang din kundi sa restaurant. Sinasabi ko po sa Pilipinas to. Because they told na gano'n. So, chichimay ka? O natural? Sabi ko, ano gusto nyo, prinsesa ako ba? Sabi ko gano'n. So, yun po sinasabi ko, pinagmamalaki ko po sa Pilipinas that I am made in Spain, ha? Sabi ko, class pa rin, di ba? Yes! Yung trabaho natin is napakasosyal. Talagang made ka dito. So, yun po. Parang pwede kayo gaanong medyo ano po kayo. Ano bang ibig sabihin? Parang medyo masaya naman po. Kaya ganyan. So, ang nangyari po sa akin, sana ako ng ganon. Alam po ninyo, 3 months before po ng flight ko, talagang susurrender ko po yung card ko. Hindi ko rin yun. Kasi po, ako po pag nag-decision ng talaga, if I will say, I will do. Maano po ako sa ganyan. Meron po akong palabra. Kahit po sa mga ano po, darating ako, kung wala lang po talaga medyo, kasi dito medyo mahirap po magano dahil mga senyora, minsan nag-ano. Pero sa Pilipinas po, hindi naman ako ganun
nangyari, na-build po sa akin ang character na ito when I go back to God. Kasi gusto ko po talaga pag sinabi ko sa Panginoon, I will do it. Because hindi po para sa tao, hindi naman po para kung kanino, para kay pastor o para kanino. I will I just do this for the glory of God. Para sa glory of Panginoon. So, ang nangyari po sa akin in 3 months before, bigla po akong nagkasakit. It was, nagkabukol po ako dito. Lumitaw bigla. Wala naman po kaming lahing sa cancer sa pamilya namin. Wala pong ganyan. Wala rin po kaming sign na parang ganon basta sa family background po namin wala. Dahil po siguro sa katigasan ng ulo ko. On the time, hindi po ako talaga babalik. So, pero bago po nangyari yon, medyo may condition na rin po sa puso ko. I prayed that before, Lord, I don't want to go back. Kung gusto mo pa ako dito sa Espanya, hindi ko alam kung anong paraan mo, pero talagang uwi na ako. Atat na atat po ako. Yung ticket ko, December yung uwi ko, ano pa lang yata? Yung po, 9 months pa lang yata, naka-reserve na. Talagang kung inano po sa, sa naging boss ko po ngayon, talagang umuwi na po ako noon, nagbaback out na. So sabi, hindi tapusin mo, nakakaya sa pumirma sa iyo. Ayoko na, sabi kong gano'n. Kasi nga po, gusto ko pa sa sanlibutan. Kaya gusto ko lang naman umuwi. Dahil doon, naboboard ako dito, gano'n. So yun, within 3 months po, bigla po ako nagka-cancer. Imagine po ninyo, malakas ako. Biglang sumakit yung katawan ko, bigla. Kasi nga, kung hindi pa siguro gagawin ng Panginoon yon, wala. Babalik po ako sa dati. Kasi matindi na po yung mga nasa Espanya na ako, andyan pa rin yung mga email ko, mga text ko, mga tawag ko, calls. Talaga nag-spend po sila ng pera sa akin din sa Pilipinas para tawagan ako, para makipag-charing-charing, ano ba yun? Yung charing-charing? Ano ba yun? Para makibulahan, ganon. And then, at that time po, nalaman ko na may cancer po ako dahil dun sa ospital. Ang tagal ko po sa ospital, 3 months po. 1 month po yata akong tinitest sa loob po ng ospital. Hindi na po ako nakatrabaho. And alam po ninyo, grace na lang talaga ng Panginoon. Dahil dito, kung magkaano ka, sino mag-aalaga sa iyo? I don't have family here po. Ang ate ko nang papunta na ng Amerika. So, kahit po sa katigasan ng ulo ko, may grasya pa rin po ang Panginoon. Meron po rin tumulong sa akin hanggang matapos ko po. Pero nung on that time, na lahat po ng suffering ko during treatment po sa cancer, matindi po. Talaga pong nabugbog po ako ng Panginoon noon. Kaya ang dasal ko, bugbog na bugbog din. Na-memorize ko yata ang buong, yung parang sa Psalm, lagi ako nagbabasa. And then, I commit to God na, Lord, sabi ko, akala ko po mamamatay na ako dahil sa tindi po ng chemotherapy na take ko. Isang shot pa lang po. Alam po yung ginawa kong chemotherapy. Siguro kaya inalaw ng Panginoon para magtanda talaga ako. Kasi kung minsan tao walang katanda-tanda eh. Pagkatapos ito, babalik na naman. Parang yung baboy na pinaliguan, tapos andun na naman. Kaya ang ginawa po ng paglilinis ng Panginoon sa akin, alam po ninyo, syempre, may asawa po akong tao. So, gusto rin po ng Panginoon, sabi nga, yung pinagsama ng Panginoon, yun na rin po, hindi pwedeng pag-iwalayin. Kahit po you are separated, you are divorced, you are whatever, balik na rin po natin ang Biblia, hindi pwede. Unless na mamatay ang isa. Kaya po, yun po, when you do that po, sabi nga, yun po ang na sa akin ng Panginoon, hindi ko rin, buti na lang at nasabi niya at nag-second demotion na lang ako, baka mabato ako, Lord. Mahirap po yung ganon. So, in that, meron pong panahon, time naman po ang Panginoon dyan. Hindi naman po, alam po niyo, napakahirap ang proseso yan. Because dinaanan ko rin naman yan. Napakahirap talaga that you will give up ka talaga sa buhay mo, yung mga ano mo. Kasi kung minsan, malungkot ka, we are that, but you know, by the strength of the Lord, pwede naman po mag-comfort sa atin. Ito pong mensaheng sinasabi ko, it is from the mga nakakilala na sa Panginoon. Whether nakakilala ka sa Pilipinas, saan ka man, and then you go here, still,
may natanim na sa iyo, at sa ayon sa gusto mo, you are a Christian at anak ka na ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng ma-exempt sa ganito. So, lahat tayo po sinasanctify ng Panginoon. Kung gusto mong maging effective sa gawain ng Panginoon, isasanctify ka niya. Ano ba po yun? Talagang papadaanin ka niya sa matindi, sa masakit. Alam po ninyo, yung dito nga lang po niyan, alam po namin, after this, meron na naman. Pero by the grace of God po, mapapagtagumpayan mo because of the Holy Spirit is with us po. So, sabi ko po sa inyo, ang ginawa ko po pag chemotherapy ay different dahil po talagang gusto ng Panginoon magtanda ako at gagamitin po sa ganitong gawain. Sa unang shot pa lang po ng chemotherapy sa buto ko, nagtataka ako, from my backbone, dito po, binusten nila ako. Alam po ninyo, ang sakit nun. Drenags pa ako kasi talaga yung ulo mo, hindi ka pwede doon. You're vomiting. First time pa lang po yun, ha. Isang shot, wala pa po yung chemo. Sa buto pa lang yun. Parang inano ka na nila. So, I do that for the 45 degree. Hindi talaga po ako. Tapos, nung makita ko yung likod ko dito, ang daming dugo. Dugo pala talaga yung lalabas. Pag-insert ka ng injection sa loob, sa may bone. And then, after that po, nung mag-treat na ako kinabukasan, balik ako ng hospital po. And then, the chemotherapy starting, 10 bags po yan. Talagang namaga po ako. Alam po ninyo yung doon na ganda-ganda-ganda ako ng ganyan. Nawala po yun. Tinanggal ng Panginoon. Talaga pong kinimo ko from my head na talagang pag umiga ako talaga. Kaya sabi nung doktora, magpakalbo ka na, gano'n. Ako po mismo, nung time na yun, nagpakalbo po ako. Dahil po sa matindi. Alam po ninyo, nagpakalbo ka na, meron pang may iwan. Talaga yung parang bata na bagong sila, na wala kang buhok. Ganun po. Yung kilay mo, wala din. Yung mga eyelashes mo, wala kang pwedeng paglagyan na yan. Wala! Todo! And then yung katawan mo, lalaki. Kasi mamamaga ka sa tindi ng gamot. 10 bags ba naman yung papasok sa yung linte? At saka po yung chemo is, pag tumalsik yan sa ng damit, mabubutas yung damit mo. Kaya sila, iniingat na inat, ba sila? Yung may apron? Kaya tapos sila. So, ayun dadaan sa mo, and then gagapang ka sa tindi. Yun po ang pinaranas ng Panginoon sa akin. Paano po akong hindi magtatanda? Sa tindi po nun. Kaya, alam po ninyo, kahit saan pong bagay, ang Panginoon po ay talagang gumagawa po sa atin. So, sabi nga, we are not judging other. We're just sharing our life. Tapos na po kami sa bagay na ito, na ayaw po namin rin na maranasan ng iba. Kaya hanggang maaga, mahal po tayo lahat ng Panginoon. Amen. We are so special po sa Kanyang lahat. Meron po akong mga verse na nakuha lang po sa Bible, and then I just want to share it to you. Sabi niya dito sa Psalms 126, Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Sabi po niya dito, your wife will be like a fruitful vine within your house. Your sons will be like olive shoots around your table. This is the man blessed who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see prosperity of Jerusalem, and may you live to see your children's and children's. Ito po ay sinabi ng Panginoon sa mga tao pong sumusunod po sa Kanya. Sa mga tao pong gustong lumakad sa kalwalhatian po ng Panginoon. And then sabi niya, a man step and direct by the Lord, how then can anyone understood his own way? Sabi nga po yung mga nangyari sa akin, di ba po merong sa Bible said, my thought is not your thoughts, your ways is not my ways.